to Glisa's YouTube channel. So for today's video, ang tatalakayin naman natin ay tungkol sa non-lock Evoke 2400B. So sa ngayon, ito yung pinakamalakas na LED light ni non-locks. So ito ay merong power rating na 2400 watts. What's inside this box? So tingnan na natin ang nasa loob ng kahon ng ating non-lock Evoke 2400B. Okay, so okay. So kung mapapansin nyo, dapat pag inilikpit nyo yung ilaw, ganito yung itsura para magkasya sa box. So in case makalimutan nyo, sundan nyo lang itong mapa na to or marking na ginawa dito. So kapag gusto nyo siyang iligpit ng proper, yung talagang magkakasya siya na hindi masisira yung ilaw or magagasgasan, so sundin nyo lang to para magkasya sa loob ng box. So ngayon, ilabas na natin yung nasa loob ng ating kahon. So una ko ilalabas, ito yung ating yoke na tinatawag. Yoke. No? So dito natin ikakabit yung ating fixture mamaya. So, ito yung ating yoke. So anong next? So kung mapapansin nyo, meron din siyang foam. So kailangan pag nilipit mamaya yan yung pwesto niya. So ganyan, ganyan. Okay? So ano next? Itong ilabas na natin yung ating non-locks Evoke 2400 fixture. So hawakan lang natin dito. So, medyo mabigat lang siya, alalayan lang. So, ito siya. Okay. Tanggalin lang natin. Ito. Ito ang ating non-locks Evoke 2400 fixture. Lagay lang natin sa mesa. Okay. Mabigat siya. Yan. So, ano pa? So, dito sa loob. Yan. So, meron din tayo dito tinatawag na yung balance niya. Yan. So, yung power supply niya. Yan, yung balance na yan. Tanggalin lang natin. Yung tinatawag natin fixture, balance to fixture cable. So, from the balance, ikakabit naman natin sa ating non-locks Evoke 2400B na fixture. So, ito yung cable na yun. So, ito siya. So, syempre, hindi mawawala yung ating power cable. Kakabit natin sa balas, and then ito, papunta sa outlet. So mamaya, may mga ituturo kami na proper way kung paano isasaksak itong power cable natin. Meron pa tayo dito sa loob, ito. Yung tinatawag natin na quick release clamp. So itong clamp na to, ipapakita namin mamaya kung paano siya pinakabit sa stand. Tapos, ang ikinakabit naman dito is yung balas. Para yung balas, if ever hindi nakalapag sa lupa, so ginagamitan natin ng quick release clamp. So ito yon. Lagyan lang natin. Yung ating napakagandang fly case. Yan. And then meron pa pala siyang isang accessory which is yung 45-degree reflector. So ito siya. Siyempre hindi na siya kasya sa box. So meron siya sariling kahon. So ilabas lang natin para makita yung ating 45-degree reflector. Yung ating 45-degree reflector. Yun. Okay. Yan. Ito ang ating 45-degree reflector. Yan. Ito siya. Okay. So kung mapapansin nyo, ito yung tinatawag na NL mount. So hindi siya Bowens mount. So lahat ng accessory na ikakabit natin sa ating non-locks Evoke 2400B is kailangan naka-NL mount. So syempre kapag Bowens mount, hindi siya compatible. So dapat make sure yung mga accessories kagaya nito. Ayan. Titigang mabuti, yan yung NL mount. Yan. So tapos na natin i-unbox yung ating non-locks Evoke 2400B. So ngayon naman, ipapakita naman namin sa inyo kung paano siya ikinakabit sa ating stand. So syempre unang-una, ang una natin ilalagay is yung ating yoke. Yan. Yung mag-hold sa ating fixture. So, ang mga dapat tandaan para pag kinakabit mo yung yoke, syempre, unang-una is sa harap mo kailangan nakahiga siya. Tapos, dito, papakita ko lang, kailangan pag in-install mo to, yung mga arrow is nakaturo sa taas, yung mga arrow. Okay? And then, ano pa yung isa? So, kailangan sa kanan mo, nandoon yung lock. Itong lock. Yan. So, yun lang. So, isa sa ituturo namin pinaka-safety
ng pagkakabit ng non-Luxebook 2400B is hahanap tayo ng katulong para ikabit yung fixture dito sa ating yoke. Okay? Simulan na natin. So, yan. Iganto lang natin para makita yung pinaka-arrow. Yan. So, sa pagkakabit ng non-Luxebook 2400B, okay, is, yan. Kita nyo, kailangan talaga may katulong. Okay. So, yan. Make sure lang na yung arrow, yan, is, so make sure lang na yung arrow nakatutok sa taas, and then, i-shoot lang natin siya dito, sa part na to. Okay. So, pag na-shoot na siya, kita nyo dito, meron siyang lock, magkabila yan. So, ilalak ko dito, kailangan maririnig yung click. Yon. So, sa kabila, ganun din. Yan. Sa kabila, ganun din, may lock din yan. So, pag-release, pipindutin nyo lang yan. Ayan. So, ang pag-lock nyan, ganyan, kailangan tutunog. So, that means, nag-lock na yon. So, para i-release, pindutin nyo lang yan, magkabilaan, and then, hanap ka uli ng katulong, and then, iangat nyo, pataas. Okay? So, ganun lang, yung pagkabit ng ating non-Luxebook 2400B sa ating yoke. So, kanina, itinuro namin kung paano ikinakabit yung fixture sa ating yoke. Ngayon naman, ipapakita naman namin sa inyo yung proper way para tanggalin or i-detach yung ating fixture sa ating yoke. So, unang-una, syempre, eto, yung blue na yan, kung nakikita nyo, pipindutin nyo lang yan para ma-release. Yan. So, dalawa yan. Yung kabilang side, meron din yan. So, ikot lang natin para makita. Ayan. So, ito rin yun. So, ang gagawin nyo, pipindutin nyo yan para ma-release. Yan. And then, gaganyan. Ibababa nyo to. So, ngayon, hindi porkit na i-release nyo na to, yung gilid na yan, is patatanggal nyo na itong fixture. So, hindi mangyayari yon. So, ang una natin gagawin, or ang pinaka-gagawin natin is, i-release natin to, or luluwagan natin to. Okay, yan o, tignan mo. Okay, pag niluwagan mo yan, dyan mo palang pwedeng tanggalin yung fixture. Okay, tapos, syempre, kailangan lagi ka may katulong. Okay? So, ganun lang yung pagtanggal ng ating non-Luxebook 2400B sa ating yoke. So, tapos na natin ikabit yung ating fixture sa ating yoke. So, ang susunod naman natin is ikakabit naman natin yung ating balas. So, for this setup, gagamit tayo ng ating quick release clamp. Okay. So, ito yung ating quick release clamp. So, kung mapapansin nyo, pag kinabit mo yan, dapat open yung baba, ay yung taas, open yung taas, close yung baba. Kasi kailangan sasaluhin nyo yung balas. So, hindi pwedeng paganyan. Kasi may tendency, mahulog yan. So, kailangan salo. Okay? So, ngayon, pag ikakabit mo yan, hanap ka lang ng design position. Ano ba ako dito? So, kabit ko lang siya. So, make sure lang na matibay yung pagkakabit nyo. Okay? Okay, clamp nyo lang yan. Yan. Pitan lang. Okay. So, pag natansya nyo na yung tibay ng pagkakaklamp is, ikakabit na natin yung ating balas. So, ito yung balas ng ating non-Luxebook 2400B. So, ang pagkabit nito, kailangan nasa ibabaw yung kabitan ng mga cable at saka itong atong switch. So, kailangan nasa ibabaw yan. So, ang ikakabit mo dyan is ito. Yan. So, ang gagawin mo lang is i-insert mo lang from taas, pababa. So, kailangan may marinig kang click. Yon. Narinig nyo yun? Pag narinig nyo yung click na yun, ibig sabihin nag-lock na yan. So, paano natin tatanggalin yan? Hindi mo basta-basta matatanggal yan. So, para tanggalin yan, nakikita nyo itong bakal na to. Ito. Pinipindot yan. So, pag pinindot mo yan, yan yung release. Is, doon mo palang pwedeng tanggalin yung balas. So, pag binalik mo, yan din yung magsiflick. Yun. So, nakabit yung ating balas. So, anong next? Siyempre, ang next natin is yung balas to fixture cable. Ito yung ating balas to fixture cable. So, kung mapapansin nyo, parehong female. Tama, parehong female. Kasi, yan. So, male kasi dito. So, dito natin ikakabit yung ating balas to fixture cable. So, unahin na natin sa balas. Oh. Yan. Tandaanin lang natin. So, kung mapapansin nyo, 5 pin siya. So, syempre, makikita mo naman dito sa balas kung saan yung 5 pin yan. So, kabit lang natin. Pero naman yan lock sa taas, makikita nyo yung marker. So, kailangan na mag-click siya. Yun. Pag nakabit nyo na yan,
Yan. Isa lang naman yung wing yan. May kanal naman yan. And then, next natin, yung kabilang dulo. Wait lang natin dito. Ayan. Makikita nyo, yan o. Yan yung kanal. So, dyan lang yon. Dyan lang natin itatapat yan. Yon, makiklik naman yan. So, paano pagtanggal yan pala? Ang pagtanggal yan is, ipupush mo lang to. Push lang yan, and then, yan. Makatakbo na yung cable. So, kabitulin natin. Yan. Yan. So, tapos na natin ikabit yung ating ballast to fixture cable. So, ang proper na pagkabit pala nito is kailangan ini-strap natin to dito sa side na to para hindi kagaya nito, parang stress. Kasi dyan nasisira yung kable. So, ang dapat natin gawin is kunin natin to, yung may strap, and then, yan, ikabit natin dito para hindi siya batak or hindi siya may stress. Yan. So, parang ganyan lang. Yan, kagaya niyan. Tapos, yung sobra, ibilot lang natin sa baba. So, kagaya nito. So, yun lang yun. Para lang hindi masisira yung ating ballast to fixture cable. Ito, ang ating power cable. So, kagaya din to ng ballast to fixture cable. So, dito lang siya sa natitirang slot. So, kung mapapansin nyo, kagaya-kagaya siya. Pinupush din siya para matanggal sa pagkakanak. So, gagawin natin is, ibabaw lang natin siya. And then, may maririnig tayo, click. So, yun na yun. Nag-lock na yun. So, itong ating ballast, para sa safety natin, para hindi pagtitrip yung breaker, may masusunog na outlet, kaya nire-recommend namin na at least 15 ampere inyong outlet na pagsasaksakan. So, kagaya nito, ito yung gamit namin. So, isaksak lang natin siya. So, switch lang natin. Yan. Okay, so kung makikita nyo, meron siyang error or warning. So, ibig sabihin lang nun, hindi iilaw itong non-lock Evoque 2400B kapag walang modifiers. So, halimbawa, ito. At least, dapat, kinapitan nyo siya ng modifiers. Kagaya nitong 45-degree reflector. So, kahit anong modifiers na LN mount, pwede. Pag kinabit yun, iilaw na yung ating non-lock Evoque 2400B. Nakita lang namin yung interface ng ating fixture. So, dito, meron tayong tatlong knobs for navigation. Tapos, meron tayo dyan mga DMX in, DMX out. Tapos, meron tayo ditong CCT button, effect button, menu button, at lock button. So, tinurn off ko muna yung ballast ng ating fixture para kabitan ko siya ng modifier. Kasi, sabi ko nga, hindi siya iilaw agad wala siyang modifier. So, ang gagawin natin is tatanggalin lang natin yung cap muna ng ating fixture. So, ito, pull to release. So, itong blue na to, ilahin lang natin and then twist natin to, itong cap. Yan. Yan. Tapos, ikakapitan natin yung ating modifiers, which is 45-degree reflector. So, kung mapapansin nyo, meron siyang pin. So, itatapat lang yan natin dito sa mga pin na yan. So, gawin na natin. So, lagay lang natin to. Yun. Pag narinig yung click, ibig sabihin nag-lock na yun. Okay? So, ganun lang yung pagkabit ng modifiers sa ating non-lock Evoque 2400B. If you would like to rent this or any of our other equipment, feel free to contact us at info@blisas.com or any of the numbers on your screen. You may also check our equipment list at avstudioservices.com. Please don't forget to like, subscribe, and ring the notification bell. Thank you for watching!